Hi, hello mga Piyaw lovers. So, ito na po yung tinutukoy ko na bagong arrival code. So, again, this is made in Hong Kong. So, ito po yung mga iba't ibang klaseng sample. So, gusto ko lang po muna ipakita sa inyo. So, pagpasensya nyo na kung medyo maingay po yung electric fan or kung may mga naririnig po kayo mga iba't ibang klaseng mga background. So, ito po yung aking mga tinutukoy na Black Obsidian double-headed with surrounded by different charms or different lucky charms. So, Black Obsidian po siya with mantra. So, this is the 17 centimeter, this is the 18 centimeter, this is the 19 centimeter, and this is the 20 centimeter. So, magkakaroon din po ako ng availability ng 21 centimeter. So, ngayon, for now, ito po yung mga sample na gusto ko po ipakita sa inyo. And this is now available. Last month pa to available sa aking FB page. So, ngayon, i-discuss ko po sa inyo. Ito po yung aking suot. Yan po yung sample ng aking suot. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, dito sa mga lucky charms na nakadikit nito, meron po siyang mga iba't ibang klaseng benefits or meron po siyang mga meaning. So, pag sinabi nating piyaw, ito po yung piyaw. So, alam naman po natin yan at na-discuss ko na po sa inyo yan. Pag sinabing piyaw, ay money catcher po ito. Okay? Ito po, si piyaw ay nag-a-attract po siya ng positive energy, lalong-lalo na pagdating sa kaperahan. Kung kayo po ay businessman, nagne-negosyo kayo or nagtatrabaho po kayo at gusto nyo po makapag-attract ng positive energy, especially sa mga financial aspect, pwede po sa inyo itong mga Black Obsidian, especially the double-headed, kasi mas makapangyarihan po or mas malakas po or mas powerful po ang attraction o ang law of attraction kapag double-headed piyaw yung sinusuot po ninyo. At ito naman pong money ball ay nagre-represent ng luck, ng income at ng sales. Okay? So, ito pong hawak ko ngayon, ito po yung 20 cm. Okay? So, ito po yung design niya. Kung papansin niyo, vice versa siya. Black Obsidian and then may gold, Black Obsidian, gold, Black Obsidian, gold, Black Obsidian, gold. Okay? So, pag sinabing Black Obsidian, ito po yung pang-protection or yung tinatawag na shield. Kasi ito po yung mantra, ito yung mga nakadikit niyo, yung mga nakasulat niya sa mantra. Yan po yung mga dasal. So, pangontra po ito sa mga sakit, pangontra po ito sa mga kamalasan, or in short, pinoprotektahan po kayo sa mga iba't ibang klaseng negative energy. So, iisa-isahin po natin yung mga different lucky charms na nakakabit nito. So, ito po, number 1, ito po yung Fu. Fu in Chinese Mandarin. So, ibig sabihin ng Fu, it means ito po yung tinatawag na success or luck. Okay, Fu. Ito po yung isang Mandarin word po ito. Logo po ito, logo ng mga feng shui expert, ng mga mahilig sa mga lucky charm. Logo po ito or Chinese word po ito. It symbolizes success. Okay? Again, ang pangalan niya sa Mandarin ay Fu. Okay, so sumunod naman, itong lucky charm na to, ang Wulu. Ang tawag po dito sa Wulu, ito po yung mga sinaunang mga Chinese na ito po yung ginagamit nila, parang pinakaano nila yan. Pag naglalakbay po sila, Coleman, okay? So, yan po yung parang pinakainumin nila, yung parang pinaka-imbakan nila ng tubig. So, ito namang Wulu, ang sinisimbolize niya ito sa Chinese Feng Shui ay good health, harmony, peace, okay? Lalo na po sa improvement ng health. Lalo na kung kayo po masakitin at gusto nyo po protektado po kayo laban sa mga iba't ibang uri ng sakit, ang Wulu po ay makakatulong po sa inyo para maprotektahan po kayo in terms of health is concerned. So again, this is the Wulu. Okay? Or tinatawag na holo. So this is the Buddha. So alam niyo naman po pag head of the Buddha or kung may katawan pa yan ng Buddha or ulo ng Buddha, pag sinabing Buddha, it symbolizes happiness, protection, strength, tranquility, and happiness, ika nga. Okay? Nag-a-attract din po siya ng luck at prosperity pag sinabing Buddha. Kasi pag ang Buddha po kasi, mas marami pong benefits kapag meron kayong Buddha na naka-display or meron po kayong suot-suot na bracelet na may Buddha. So, marami po ang benefits nito. Iilan lang po yung mga nabanggit ko sa mga video na to. Pero mostly talaga ang Buddha it symbolizes happiness, strength, tranquility, harmony, love, diba? Peace of mind,
peace sa environment. Okay, so ito naman po yung golden bar. So golden bar, it represent material gain or tinatawag na mga material na bagay, kagaya ng pera, mga ari-arian, at kung ano-ano pang mga material na bagay. So ito po yung the lucky golden bar. So sumunod naman po, ito po yung money pouch or yung tinatawag na money bag. Sa Chinese Feng Shui po kasi, ang money bag, ito po, ayan po siya. Ang money bag, it represent money. Okay? Diyan po tinatago yung pera. So, in short, kapag meron po kayong suot-suot na bracelet na may money bag, okay, so pinoprotektahan nyo po yung income nyo. So, di ba may iba kasing tao na ang bilis ng pasok ng pera, pero ang bilis din ng labas ng pera. So, ito po yung parang pinaka-benefits ng money bag or yung money pouch para pinipigilan niya yung paglabas ng pera. Okay? So, in short, may kinalaman po ito sa pagpasok ng kaperahan or yung tinatawag na sales. So, ito naman po yung the lucky apple. Okay, next, lucky apple po siya. Okay, so in Chinese po, ang tawag po dito Ping An or Piangko. Sa Feng Shui, sa Hokkien, sa Fukien, tapos sa Mandarin po, Ping An, kung di ako nagkakamali. So, ang Ping An po kasi, ang apple, sa Chinese Feng Shui, it represent peace, harmony, stability, maayos na pagkakasundo-sundo, walang away, walang gulo. So, yun po yung sinisimbolize niya tong Ping An. Okay? So, it means it's more on peace, harmony, kapayapaan sa sarili, kapayapaan sa kapaligiran, walang away, mabuting relasyon, walang gulo-gulo, walang third party or whatsoever. Okay? So, walang away, ika nga. So, yan po yung sinisimbolize niya tong apple or yung lucky apple or yung tinatawag na Ping An. Okay? So, ito naman, next. Nasaan na ba tayo? Ay, wait. So, nauna na tong Fu, tapos sumunod itong Wulu, itong Buddha, tapos itong golden bar, tapos ito yung money bag or yung money pouch, tapos ito yung Ping An, tapos ito naman po yung tinatawag, para sa akin ang tawag ko dito, medyo nangangahawit na ako. Pagpasensyahan nyo na po ha. Ang tawag po dito, ito ayan, ang tawag po dito is Medallion of Success. Medyo nangangawit na ako, dito muna ako sa kabila. Ito po yung tinatawag na Medallion of Success. So, meron din siyang nakalagay na logo na Fu. Yan po yung Chinese word, Fu. O Hawk. Tawag po dito Hawk. Ayan. Medyo malabo po sa camera. So, yan po yung tinatawag na Fu. So, Medallion of Success. So, kasasabi ko lang nga po sa inyo, pag sinabing Fu, it means success. So, yan po yung kanyang sinisignify. So, medyo malabo po talaga. Gagawa po tayo ng paraan para luminaw po ito. So, ayan po yung tinutukoy ko. Ayan. Yan po yung Medallion of Success. Okay? So, yan po yung mga iba't ibang klaseng meaning na nakakabit dito sa Black Obsidian Double-Headed Piao Bracelet with different charms. So, ito pong money ball ay ikino-consider din po ito na charms. Okay? So, yan po yung kanyang mga ibig sabihin. So, parang ano na rin po itong bracelet na to overall good luck charm bracelet. Yun po yung tawag dito sa uri ng bracelet na to. So, ito, again, uulitin ko po sa inyo, bibihira lang po itong design na to. Yan. Bibihira lang po yan kasi ako lang po yung nagpasadya niya. Ito, kinapalan ko yung mukha ko sa supplier ko. Sabi ko, meron akong gustong ipasadya. Kung pwede, sana mag-grant nyo po yung request ko na gusto ko po yung ganitong design. Yung may mga iba't ibang uri ng mga benefits. Okay? So, lahat po ng mga bibili sa akin nito, magpunta lamang po kayo sa aking FB page at available na po ito. So, meron siyang 17cm, 18, 19, 20 at magkakaroon din po ako ng 21cm. Okay? So, lahat po ng mga bibili sa akin ng mga iba't ibang uri ng mga lucky charm, especially itong Piao bracelet, ay idadaan ko po sa tinatawag na ritual gamit yung aking cleansing bowl at activation bell po para pagkaroon po siya ng bisa. So, lagi ko po yung inuulit sa inyo at nakagawa na rin po ako ng video dyan. Okay? Ibibless ko po ito under your name and birthday para magkaroon po siya ng effectiveness. Okay? So, kailangan po lahat po ng mga iba't ibang uri ng mga lucky charm, kailangan po ay dumaan po siya sa activation or yung tinatawag na pag-bless. Okay? So, ito po yung 18cm niya.
So, ngayon, na-discuss ko na po sa inyo yung mga iba't ibang klaseng charm. So, kung kayo naman po ay may mga katanungan regarding po dito sa topic natin or regarding po dito sa bracelet na to, mag-PM lamang po kayo or kung gusto nyo bumili sa aking Lucky Charm store, you are feel free to message me via Messenger or Viber. It's Lincoln Iserio. Or you can text me at 0923-416-5082 or you can call me at the same number 0923-416-5082. So kung sa mga nagtatanong, this is made out of vermeil, 24K vermeil matte gold. Okay, so yun lamang po. Again, maraming salamat po. Sana po naintindihan nyo po yung mga ibig kong sabihin, yung mga pinaliwanag ko regarding po dito sa bracelet na to. And this is again available na po ito sa aking FB page. You will just have to visit my FB page at mag-inquire lamang po kayo regarding po sa price. Okay, so sa mga nagtatanong kung magkano po presyo niya to, it cost 1,800. Okay, sa mga gusto na rin malaman, again, ang presyo po niya to is 1,800 pesos po. Okay, high quality po ito, made in Hong Kong po. Hindi po siya pucho-pucho, hindi po siya mga pipitsugi, high quality po ito. Itong bracelet na to, kaya medyo may kamahalan po siya. Okay, so yun lamang po. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Thank you so much. So if you have any question or comment or violent reaction regarding to this topic, mag-comment lamang po kayo or you can reach me out at Messenger. It's Lincoln Iserio. So, ayan po siya, sample po, suot-suot ko na po siya. Ito po yung aking personal bracelet, okay? So, again, thank you so much. Till the next video, mag-PM lamang po kayo or you can call me, again, at 0923-416-5082. Thank you and goodbye!